good morning, grade 9. Good morning, okay, this morning we are going to discuss about health. But sinabi niya, what agency ang tinututok about sa health? The Department of Health are responsible para sa mga sakit na dumarating sa Pilipinas. Ano naman ang tawag dito? COVID. This is the World Health Organization. The World Health Organization are responsible sa lahat ng sakit na daigdigan. The one example is the COVID-19. Ang COVID-19 ay nagmula sa China at ang WHO ay nag-discover ng gamot para dito. Tinawag ito na vaccine. Okay, vaccine that we have three. First, second, and booster. O, sino sa inyo ang nakapang-inject ng booster? O, ayaw nag-inject. Nag-inject. Okay. That is 3 times vaccine. Yung vaccine na yan, dito yung pagbabaksin ba ay nakakatulong? Ha? Nagpapagaling ba siya talaga sa COVID? No! Ang vaccine. Okay? Ang vaccine na panghihilayan sa COVID, hindi siya totally na nagpapagaling sa atin para po protection lang sa atin para hindi tayo kaagad o direct na mahahawakan. Kuha? Anong sakit meron ngayon? Swine fever. The African swine fever. Kahit sa barangay sa Kabakan, mayroong checkpoint. Yung checkpoint na yun, mayroong tao, may disinfect na ilalagay para daw hindi makahawa ng ESF. Pero wrong perception about the ESF. Kasi, kung halimbawa may dala kang karne, dumaan ka sa isang checkpoint, kukunin yung karne, baka may ESF. Hindi man lang yun ang magiging cost. Halimbawa ako, pumunta ako ng Ruhas, may kasalog, kumain ako ng karne baboy, alam ko na may palang ESF. Alam ko, pumunta ako ng babuyan. Nagsibiligan na yung babuyan na yun, nahawa. Kahit wala akong dalang karne sa kinain ko. Useless ang pag-aalagay ng checkpoint sa bawat highway dahil ina-check nila kung meron ng dalang karne. Kaya sabi ko kay Sir Jess, hindi babuyan sila. Sir Jess, hindi nakakahawa sa tao ang ESF. Kung kumain ka ng ESF, walang side effect. Ang parang problema, pag nakakain ka ng ESF, ang mga baboy mo mamamatay. Kung bigla. Kaya, hindi siya pwedeng sikandet. Dapat nila ilibig sila kagad. Ang presyo ng layo ng mayroong ESF dapat 500 meters away para hindi magkakawakan sa mga hayop. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na communicable and non-communicable diseases. O,
give you some example of silence. Gamit ko ito for 3 years. Yun kasi, nung wala pang ESF, technician ako ng baboy, baka, kambing, aso, kahit anong hayop. Pati tao na hayop, pinag-check ko. Okay. Sabi nila, may vitamins ka. Mayroon akong vitamins. Ito ay Inamil. Product ito ng Pirmiso. Kahit anong hayop, Sir. pwede ito. Sir. Sir. Depende sa hayop kung ano ang gina-inject. Pwede kay kakak. Ito ang tinatawag na syringe. Ang syringe ito ay 10 ml. Pag once may nag-request sa akin na magpa-inject ng baka, pupunuhin ko ito ng vitamins or antibiotic or pampurga. Ito ang ginagamit ko, pupunuin. Tapos igaganon. I-adjust lang ito para maubos. Pag-inject, dapat isasabay mo gano'n. Naubos na lahat ang vitamins. This is 10 ml. Ginagamit ito sa baboy, sa baka, sa kabayo, lahat, pati aso, pati pusa, ganon. Carabao. Nag-inject din ako ng manok. Mayroon dito 20. This is 20 ml. Ginagamit ko ito sa malalaking hayop na. Alam niyo yung wala pang ESF, sa isang araw siguro mayroon akong customer na mga 10, makapera ako ng 2,000 pesos a day. Oo, maliban lang sa pag-teach ko, pagtuturo, and then pag wala akong nag-inject ako ng hayop, makapera ako. Hindi ko na kailangan ng yung sweldo ko, kundi ang pag-inject ko. Okay, meron ako dito different. Ay, meron pa ako dito. This is 10 ml. 10 ml. Plastic ito. Hindi ito basta-basta na masisira. Gina-inject din ito. Kayo, kung meron kayong yung ginapalaban ninyo, yung damang. Ang damang ninyo, usually hindi naman kailangan gumamit ng syringe. Kasi gaganon mo, itutusok ko dito. Tapos ilalagay, halimbawa yung hayop ninyo dyan, ilagay. 1 gram lang, 1 gram. Tapos, itulakan yung inyong damang, and then painumin lang siya. Hindi siya gina-inject dun sa damang. Pag inject mo ang damang, patay ka na. Ipainom sa kanya, hindi i-inject. Nakuha? Okay. Mayroon akong ditong dagong o needle. Mayroong malaki. Mayroong maliit. Maliit. Hindi ito mapuputol kaagad. Mayroon din ito. That is needle. Ginagamit ito depende sa laki ng hayop para hindi matusok ang kanyang buto. Meron akong ganito kaliit na mahaba. Tapos, ito, injection ito na ginagamit doon sa binibili. Paano gagawin? Ipapasok lang siyang ganyan. Igaganon lang siya. O pwede na siyang madami. Okay, once ito, isinaksak mo sa hayop at nagputok, ibig sabihin, straight na itong needle. Dapat palitan ng needle. Huwag mong papalitan ng ganito kasi mahal ito. Siguro nasa 40 o 50 pesos. Pero ito, nasa 700 ito. 700 pesos. Kasi gina-order pa man ito bago mo gagawin. Okay, yan ang mga sirens. Okay, let us proceed. Ikat mo na, Lola.